Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, sa araw po ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging hakbang po ng Iglesia ni Cristo na kung saan lumalabas po na niloloko po ang taong bayan. So yan po ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. So sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po ng kanilang pagkadismaya. Na kung saan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia ni Manalo. Pero sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ikinagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. Kung di ako nagkakamali, pati yung dating senador na si Franklin Drilon ay galit po sa Iglesia ni Manalo. Sino ba naman ng hindi magagalit talaga, di ba? Kung makikita ninyo yung mga nakasulat doon sa kanilang mga placard, ay malayo po sa kanilang isinagawa o ipinakita sa ating mga mamamayan. Di ba? Sabi nila walang halong politika. Pero ang kalaban natin, sila Bato, yung iba pang mga politiko, si Marcoleta, nandoon, nagsalita pa. Alam niyo sa totoo lang, matutuwa sana mga Pilipino kung yung mga sinabi ni Marcoleta doon tungkol sa pagkakaisa. Hindi. Siniraan pa niya yung Quadcom, siniraan pa niya yung kamera na kung saan doon din siya galing. Diba? Kung hindi po ako nagkakamali, hindi lamang po si dating Senador Drilon ang nagalit dito. Nagpahayag din po ng si dating Senador Enrile na kung saan talagang binakbakan, tinira ng husto ni Enrile ito pong Iglesia ni Manalo na kung saan puro mga katulonggisan, puro kalokohan lang yung ginagawa, nakikialam, nakikisawsaw sa politika. Reliyon naman kayo, mga deputa kayo, ha? Sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, delikado po ang ating bansa sa reliyon nito ni Manalo. Darating po talaga yung panahon, yung punto na kukontrolin ng iglesia ng tao itong ating bansa. Nakita nyo naman, sinungaling. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana ipinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo, na kung ang kung titignan mo sa pagiging demonyo, talagang diablo tong hayop na to, pati magulang, kapatid, ipinakulong, ginawa ng kwento, ginawa ng kasalanan para lang makulong, para hindi magawa ng pwesto. Biro mo, sabihin ba naman nila peace rally lang daw, yung kanilang ginagawa is peace rally, hindi pamumulitika. Walang nga, rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang kontrolin ang kamera para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng Iglesia ni Manalo. Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to. Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Iglesia ba talaga kayo ni Cristo o iglesia kayo ni Manalo, mga demuho kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ninyo. Maliban lang doon sa mga matitinong iglesia ni Cristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Cristo na talagang kay Cristo naglilingkod. Malinaw yan Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia ni Cristo na malademonyo yung pag-iisip, di puta ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally ginamit pa ni Bato. Pinahintulutan ng Iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy akala mo ay biktima, akala mo ay inaapi. Pero ang totoo, sila tong mang-aapi. Sa totoo lang mga kababayan, talagang nakakagalit talaga Nakita nyo ba? Ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa, ginamit niya yung pagkakataon na yon para magsalita. Na para bagang gusto niyang palabasin
ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato, para kay Bongo, para, di ba? Sa totoo lang, nakakagalit talaga. Anong ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Ako, duda ako dito. May nangyaring may nangyaring lagayan dito na kung saan ginagamit ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro para magamit naman ng mga demonyong politiko katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Sara at iba pa. Lalong-lalo na ito ni Marcoleta na lumuluwa na yung mata sa pagiging kupal. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po kikilos na ang mga Katoliko at iba pang mga reliyon para po burahin sa mapa etong Iglesia ni Manalo. Sabi ko sa inyo, natutulog lang ang Katoliko pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga Katoliko, mga mga igling kayo. Tuldok na lang kayo sa dami ng Katoliko, tandaan ninyo, 1% lang kayo sa dami ng Katoliko. Wala ginagago nyo yung mga Katoliko, ginagago nyo yung ibang mga reliyon, akala nyo talaga kayo na yung pinakamalakas. Malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol, malakas lang kayo na kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam nyo sa totoo lang, kumpirmado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy peace rally kuno. Pero ang totoo, pamumuliti ka pala. Biro mo. Buti sana kung magaganda yung sinabi ni Marcoleta. Hindi. Puro patama, puro paninira sa Quadcom. Yan ba yung peace rally ng Iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako magtataka kung bakit napakayaman ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Kasi nga, pera-pera ang labanan dyan. Kahit masama, kahit gago, kahit demonyo, basta mabigyan lang sila ng pera, gagamitin yung mga membro nila, kahit hindi na maganda yung kanilang purpose, at hindi na maganda yung kanilang ginagawa. Biro mo, napakatanga ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Diba? Peace rally, tas pinagsalita yung mga kalaban ng ating gobyerno. Pero ganun pa man, ayokong lahatin. Kasi balita ko may ilang mga Iglesia ni Cristo na nung nagsalita itong si Marcoleta ay nagsialis at nadismaya talaga. Dahil tulad po ng sinabi ko, sino ba namang hindi madidismaya? Peace rally, may mga politikong nagsalita, tapos yung mga sinasabi hindi na related doon sa kanilang sinasagawang peace rally. Diba? Panggagago nga Hindi na tayo magtataka talagang gago itong Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng Katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga Muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Ito lang ang gusto ko sabihin sa mga Iglesia ni Manalo Reliyon kayo. Sa Diyos kayo maglingkod. Dapat yung inyong mga kilos ginagawa merong involvement o merong koneksyon sa paglilingkod sa Diyos. Mga putang ina ninyo. Magkano binayad sa inyo ni Bato de la Rosa? Akala ninyo hindi namin alam? Akala ninyo hanggang ngayon tatanggi pa ninyo, hindi kayo tumatanggap ng pera, mga deputa, imposible yan. Sa pagmumuka pa lang ni Manalo sa pagmumuka pa lang ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga deputa kayo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo na mayroong pagkakakilala talaga o pagkatakot sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Hindi ko nilalahat tamaan. Tamaan na ang matamaan sa sinasabi ko. Pero lilinawin ko, hindi ko nilalahat. Pero kung tatanungin nyo kung tinitira ko dito yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yes! Dahil hindi mangyayari yung mga yon kung hindi pinahintulutan ng leader ng Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang, ayusin ninyo, masyado na kayong umaabuso, masyado na kayong nagiging mayabang. Akala niyo kung sino na kayo, nagiging diktador na kayo, mga deputa kayo. Meron pa kayong pabanta-banta sa akin, mga deputa kayo. Tingnan niyo yung mga message sa akin mga kababayan, ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Sa totoo lang, para sa akin okay na sana May mga kaibigan na ako sa Iglesia ni Cristo. Muntik nyo na akong paniwalain na totoo kayo. Umaatin na nga ako nakikinig na nga ako sa ninyo
Pero sa pinakita ninyong katarantaduhan, kagaguhan, mga diputa kayo, kaya hindi na ako magtataka kung bakit taon-taon, daan-daan, libo-libong mga membro ninyo ang tumitiwalag na sa inyo. Dahil ganun kayo ka mga gago. Ha? Ang bilis yung mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong, maganda ba yung gawain ninyo mga diputa kayo? Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo. Maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Parang kayo yata yung nakasulat sa Biblia eh. Nagagamitin ng dyablo, isang reliyon, nagagamitin ng dyablo para kontrolin yung panggobyerno, para mahirapan ng taong bayan. Mga tarantado kayo. Lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo. Mukha kang mongoloid. Napakahambog ninyo. Porket ba sinasabi sa balita, ma-impluwensyang reliyon. Diputa kayo, kaya lang naman kayo nagiging ma-impluwensya dahil utang ina ninyo kung hindi ko pa alam. Ginagamit ninyong reliyon ninyo. Ha? Ginagamit ninyo sa pamumulitika. Kunyari pa kayo, mga hudas kayo, ay nakikinabang yung leader ninyo, ang nakikinabang yung reliyon ninyo mula sa pera ng mga politiko na gustong humingi ng boto ninyo mga diputa kayo. O tingnan nyo, dahil sa sobrang galing ninyo, ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Tangina ninyo. Pinipili nyo yung mga mandarambong kasi nakikihati kayong mga putang ina ninyo. Maliban lang doon excuse me, sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Pagpauman nyo, hindi po kayo kasama dito. Doon lang po sa involved. Doon lang po sa tatamaan ng mga sasabihin ko ngayon. Kala ninyo, hindi habang panahon, Iglesia ni Manalo, magagawa niyo gusto niyo, tandaan niyo yan ha. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hanggat tayo po'y nandito, tayo po'y magsasalita, tayo po'y makikipaglaban para po sa karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po tayo papayag na basta na lamang tayo kontrolin ng isang reliyon na dapat sana ay pang reliyon ng kanilang ginagawa. Pero hindi, pamumulitika. Pero ganoon pa man, lagi po tayong susubaybay. Lagi po tayong magsasalita dito sa ating programa para po sa mga Pilipinong nakikiisa po sa ating pinaglalaban. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.